Magandang gabi po sa inyo. Ako si Janina at ikukwento ko ang isang karanasan na hindi ko malilimutan habang pauwi ako galing trabaho. Madalas akong maglakad pauwi dahil mas gusto ko ang malamig na simoy ng hangin tuwing madaling araw. Sanay na ako sa ruta ko mula kanto ng highway hanggang sa maliit na eskinita papunta sa bahay. Tahimik lang dapat yon. Pero may isang bagay na paulit-ulit kong nakikita na hindi ko na kayang hindi pansinin. Isang beses, habang naglalakad ako sa gilid ng highway, nakarinig ako ng ugong ng bus na parating. Wala namang kakaiba roon kasi may ilang bus pa rin na bumabiyahe ng ganoong oras. Pero nang lumapit, napansin kong puno siya ng pasahero. Lahat sila ay nakaupo ng tahimik, nakayuko at walang gumagalaw kahit isa. Para bang sabay-sabay silang natutulog. Naisip ko lang noon na baka pagod sila sa biyaheng mahaba. Maya-maya, habang dumadaan ang bus sa tapat ko, ramdam ko ang bigat ng presensya nito. Parang malamig ang paligid at para bang bumubulong ang hangin sa paligid ko. Napatingin ako sa gilid ng bus at napansin ko na wala siyang plate number. Nawala agad sa isip ko ang nakakatakot kong akala. Sinabihan ko lang ang sarili ko na baka hindi ko lang nakita dahil mabilis ang takbo. Pag-uwi ko, nabanggit ko sa nanay ko yung tungkol sa bus. Napatingin siya sa akin at sinabing baka iyon yung sinasabi ng matatanda sa lugar namin. Ang bus na aksidente, ilang dekada na ang nakalipas. Ang sabi nila, hindi raw matahimik ang mga sakay at palaging dumadaan tuwing madaling araw sa parehong kalsada. Pinagtawanan ko lang noon dahil hindi ko talaga alam kung dapat ba akong maniwala. Hindi roon natapos ang lahat. Kinabukasan, inabangan ko ulit kung may daraan at dumaan nga ulit yung bus. Halos eksaktong oras katulad ng nakaraan. Pareho pa rin, nakayuko ang mga pasahero. Pero sa pagkakataong ito, mas malinaw ang tingin ko at nakita kong basang-basa ang uniforme ng ilan. May bakas ng dugo sa laylayan ng damit ng iba at may mga kamay na nakalapat sa bintana na parang humihingi ng tulong. Nanindig ang balahibo ko at napaatras ako sa gilid ng kalsada. Mula noon, tuwing madaling araw na wala pa akong ligo, ramdam ko na parang may malamig na ihip ng hangin na dumadaan kasabay ng bus. Parang may mga matang nakatingin mula sa loob kahit hindi ko makita ng buo. Minsan nga habang naglalakad ako, pakiramdam ko may mga yabag na sumusunod. Pero paglingon ko, wala naman. Pinilit kong umiwas na dumaan sa oras na yon. Pero may gabing hindi ko maiwasan dahil overtime sa trabaho. Eksaktong madaling araw, dumaan muli yung bus. Sa pagkakataong iyon, mas mabagal ang takbo nito at para bang lahat ng pasahero nakatingin sa akin kahit nakayuko pa rin ang ulo nila. Ramdam kong parehong hinihila ang paningin ko papasok na parang gusto nila akong isama sa biyahe nila. Sa huling pagkakataong nakita ko yun, hindi lang sa highway dumaan ang bus. Parang lumihis ang direksyon at halos tumigil sa tapat ko. Sa loob ng ilang segundo, wala akong narinig kundi ang ugong ng makina at ang tila iisang buntong hininga mula sa loob. Pagkurap ko, wala na ang bus at naiwan lang ako sa gitna ng kalsada na nanginginig. Pag-uwi ko ng gabing yun, hindi agad nawala ang kaba ko. Habang nakahiga ako, rinig ko pa sa tenga ko ang ugong ng bus
at parang may mga anino sa gilid ng bintana na nakatayo lang at nakayuko. Hindi ko alam kung guni-guni lang ng pagod o dala ng takot. Pero ramdam ko na parang may presensya ng mga pasaherong iyon na nakasunod hanggang sa bahay. Simula noon, lagi akong nagdarasal bago umuwi at sinisiguradong hindi na ako dumadaan ng madaling araw. Pero minsan, kahit hindi ako nasa kalsada, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may maririnig ako na tila busina mula sa malayo at kasabay nito, parang may malamig na ihip na dumadaan sa loob mismo ng kuwarto ko. Hanggang ngayon iniisip ko kung hanggang saan kaya nakakarating ang biyahe ng bus na yon at kung darating ang oras na hindi lang siya daraan sa harap ko, kundi tuluyan akong pasasakayin. Magandang hapon po. Ako si Eliza at mula pagkabata, nakasanayan ko ng tumulong sa simbahan sa aming bayan. Sakristan ako at halos lahat ng oras ko sa linggo nauubos sa loob ng lumang simbahan. May kapanatagan akong nararamdaman sa tuwing naroon ako, lalo na kapag walang tao. Tahimik, malamig at amoy insenso ang bawat sulok. Para bang nakakapawi ng pagod at gulo sa isip. Nangyari ang isang gabing hindi ko malilimutan. Bilang sakristan, responsibilidad ko ang maglinis ng mga bangko at ayusin ang altar pagkatapos ng misa. Minsan, umaabot ng hating gabi ang trabaho kapag maraming gamit. Nagiiwan ako noon ng ilaw na mahina habang inaayos ang huli-huling detalye. Habang nag-iipon ng tela, napansin ko ang kakaibang liwanag sa gitna ng simbahan. Parang nagmumula ang liwanag sa harap ng altar kahit walang nagsindi. Lumapit ako at siyang nakita. Isang pari ang nagmimisa sa kawalan. Nakatitig siya sa imahen, kumikilos ng mabagal at tila walang ibang nakakasama. Naramdaman ko agad ang pagkabigla dahil walang misa roon sa oras na yon. Kinabukasan, sinuri ko ang talaan ng mga pari at nakita ang larawan na tila kapareho ng taong nakita ko kagabi. Nakalagay ang pangalan sa ilalim at pati ang petsa ng pagkamatay. 10 taon na ang nakalipas. Mula noon, may gabi na palagi kong naririnig ang kampana kahit walang misa. Sa umpisa, mahina lang ang tunog, pero lumalakas habang lumilipas ang buwan. Kapag sinusundan ko, nauuwi ang tunog sa gitna ng simbahan kung saan unang lumitaw ang pari. Nakatayo siya sa harap ng altar, tahimik at tila nagmamatsyag. Hindi maganda ang pakiramdam ko kapag nag-iisa. Sa tuwing naglalakad ako sa pasilyo, may tunog ng sapatos na sumusunod sa mga hakbang ko. Humihinto kung humihinto ako. Gumagalaw kung gumagalaw ako. Kung manliligaw o guni-guni, hindi ko magawang patunayan. Ngunit ang pang-amoy, amoy ng usok ng kandila at ang naririnig kong mahihinang bulong ay palaging nariyan. Nagdesisyon akong alamin ang pinanggagalingan ng karanasan. Inusisa ko ang mga lumang tala ng simbahan at nagtanong sa mga matandang sakristan. Sa pahina ng libro, nasumpungan ko ang pangalan ng pari at ilang tala tungkol sa hindi pangkaraniwang pangyayari noong dekada na ang nakalipas. Nakalagay doon na lumiban ang pari sa araw na naganap ang isang insidente at hindi na siya nagbalik. Bahagi ng record ay natabunan ng alikabok. Para bang may gustong itago ang pangyayari. Isang madaling araw,
Habang inaayos ko ang mga kandila, muli ko siyang nakita. Nakaluhod siya sa harap ng altar at paulit-ulit ang galaw ng kamay. Parang sinusubukang ulitin ang katapusan ng isang misa na hindi natapos. Napansin kong may madilim na marka sa sahig sa paligid. Parang basa na hindi mula sa tubig. Dahan-dahan kong nilapitan at napansin ang katawan niya na parang usok lamang. Kumikislap sa gilid ng ilaw. Ang muka ay hindi klaro at natatakpan ng anino. Sa naramdaman ko, may paghihimasok sa kilos niya. Ang dasal na inuulit niya ay wala sa karaniwang panalangin na alam ko. Parang may pinapahayag na galit at naghahanap ng isang taong hindi naroon. Dahil sa takot at pagkalito, umatras ako at naglakad palabas. Sa pintuan, napalingon ako at nakita siyang naninindigan sa dulo ng pasilyo. Hindi kumikilos, ngunit ang pagtingin niya napakabigat. Parang tumitimbre sa buto. Hindi ko na yon napigilan at lumisan. Pag-uwi ko, napatingin ako sa loob ng ulo ng mga matatandang naglilingkod sa simbahan. May mga kwento silang binahagi tungkol sa katauhan ng pare na yon na minsang masidhing dasalero, pero may mga lihim na hindi na pag-usapan. May nagsabi ng trahedyang naganap noong panahon ng kanyang panunungkulan na naantala ang isang seremonya at may mga panalangin na hindi nasagot. Habang lumilipas ang mga gabi, dumami ang palatandaan ng presensya. Minsan, nagiiwan siya ng maliit na bakas sa alabok sa harap ng altar. Parang marka na biglang lumilitaw. Minsan, nakarinig ako ng tunog na parang paghila ng hikaw o himaymay ng tela sa gilid ng altar. Sa ilang gabi, parang may anino na sumasayaw sa gilid ng ilaw ng kandila. Hindi ko na mapigilang mag-alala na may pipiliin sa amin. Ang pakiramdam na hinihigop ang normal na katahimikan sa paligid ay patuloy na dumami. May araw na nag-isip ako na baka ang pagdaan ng panahon ang makapagpapatigil sa pangyayari. May gabi na nanlumo dahil ang tanong sa puso ko ay nagmumungkahi na baka ako ang pipiliin. Nagpasya akong magpakabisita sa pari sa kabilang bayan upang humingi ng payo. Sinabi niyang panatilihin ang paggalang sa lugar at ipagpatuloy ang gawain ng simbahan habang mananatiling maingat sa mga palatandaan. Hindi ako nagtanong pa ng higit pa dahil baka mas lumalim ang takot. Pumayag siyang magbigay ng sagrado para sa altar, pero hindi ko inakalang tatagos iyon ng takot sa mga gabi. Hanggang ngayon, iniiwasan ko ang simbahan sa madaling araw. Ang kampana ay nanatiling may tunog na hindi madaling ipaliwanag. At sa bawat pag-akyat ko sa hagdan upang ayusin ang altar, nararamdaman ko pa rin ang pagkakaroon ng isang tingin na hindi kumukupas. Marami ang mga tanong na walang kasagutan at isang maliit na bahagi sa akin ay natatakot na ang sagot ay personal. Masaganang bati po sa inyo. Ako si Erlinda at ikukwento ko ang isang bagay na hindi ko akalaing mangyayari pa sa pamilya namin. Simple lang ang buhay namin sa bayan at wala naman kaming kakaibang karanasan noon. Pero nagbago ang lahat nang magsimula ang mga tawag sa telepono na hanggang ngayon bumabagabag pa rin sa amin. Matagal nang patay ang landline namin. Pinaputol na lang namin dahil bihira din naman namin gamitin at mas madali na ang cellphone. Nakalagay pa rin ang telepono sa sala dahil wala kaming naisip na dahilan para tanggalin.
para na lang siyang dekorasyon na nakalimutang alisin. Kaya isang gabi, nang bigla na lang siyang tumunog, lahat kami nagulat at napatingin. Tahimik kaming nagkatinginan. Sabi ng kapatid ko, baka may linya pang natira. Ako ang unang lumapit at ako ang sumagot. Walang ibang narinig kundi isang mahinang hinga. Hindi nagsalita, pero malinaw na may tao sa kabilang linya. Sa una iniisip kong baka prank lang, kaya binaba ko kaagad. Sa mga sumunod na gabi, may tumawag na naman dito. Parehong oras halos, bandang 11:00. At sa bawat sagot ko, hinga lang ulit ang naririnig. Noong una may halong inis at takot ang pakiramdam ko. Pero nang tumagal, parang mas mabigat ang epekto nito. Parang may bigat sa hangin na pumapasok sa bahay tuwing tutunog ang telepono. Hanggang sa isang beses, may narinig akong boses. Mahina, parang garalgal at halos hindi malinaw. At ang mas nakapagtataka, pamilyar ang tono. Para bang boses ng tatay ko na matagal nang namatay. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang dahil madalas ko siyang iniisip. Pero sigurado akong boses niya yun. Ang sinabi lang niya ay ang pangalan ko. Tapos putol na agad yung linya. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Hindi ko masabi sa nanay ko kasi baka mag-alala lang siya. Pero habang nakahiga, naiisip ko kung paanong posibleng marinig ko ang tinig ng taong matagal nang wala. Kinabukasan, tinanong ko yung kapitbahay kung may naririnig silang tawag o problema sa linya. Pero ang sabi naman nila, matagal nang wala talagang serbisyo ang lahat ng landline sa lugar namin. Noong gabing tumunog ulit ang telepono, hindi ko na pinansin sa una. Pero parang may puwersang nagtutulak na sagutin ko. Nang hawakan ko yung receiver, nanginginig yung kamay ko. Mahaba ang katahimikan bago may umihip na hininga. Tapos ay isang boses ng babae at kilala ko agad. Boses iyon ng lola ko na 10 taon nang patay. Ang sinabi lang, huwag daw akong lalabas sa araw ng Sabado. Pagkatapos, naputol ulit. Siyempre, nalito ako. Gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat o baka bunga ng stress. Pero dumating ang araw ng Sabado at nanatili akong gising buong gabi. At sa oras na yon, nakarinig kami ng malakas na tunog ng preno sa kalsada. May banggaan ng sasakyan sa mismong kanto, malapit sa amin. Kung lumabas ako katulad ng nakasanayan, baka nadamay ako. Mas lalong tumindi ang takot ko mula noon. Ang mga tawag hindi tumigil. Minsan, boses ng tiyo ko na matagal nang patay. Minsan hinga lang ng kung sino. Lagi silang tumatawag sa parehong oras. At pakiramdam ko, may binabantayan sila. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangang sa landline na wala namang serbisyo. Dumating ang isang gabi na hindi ko na kaya. Hinugot ko ang telepono mula sa saksakan at itinabi sa bodega. Akala ko doon na matatapos. Pero pagsapit ng 11:00, nagulat kaming lahat dahil narinig pa rin namin itong tumunog kahit wala ng kuryente. Ang tunog ay paulit-ulit, mas malakas at parang mas mapilit. Hindi ko na sinagot. Pinilit kong takpan ang tenga ko at nagdasal hanggang makatulog. Kinabukasan, nang silipin ng nanay ko ang bodega, wala na ang telepono. Hindi namin alam kung saan napunta. Hanggang ngayon, wala na yun sa bahay. Pero may mga gabing naririnig pa rin naming magkakapatid
ang mahinang tunog ng telepono mula sa sala. At minsan, kahit walang linya, sigurado akong may humihinga pa rin sa kabilang dulo. Magandang gabi po. Ako si Meryl at may karanasan po ako na hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap. Nangyari siya sa bahay namin sa San Pablo, Laguna. Luma na ang bahay. Minana pa ng nanay ko sa lolo at lola ko. Malaki ang espasyo at may ilang kwartong matagal ng bakante kasi kami lang naman ni nanay ang nakatira. Bibihira lang din naman kung dumalaw ang mga pinsan ko. Nasanay na ako sa mga kakaibang tunog sa lumang bahay. Minsan kasi, parang may mga yapak kahit kami lang ang tao. Hindi ko na lang pinapansin. Pero nagsimula akong kabahan noong dumating ang isang linggo na halos gabi-gabi. Nagigising ako bandang 12:00 o 1:00. Sa una akala ko panaginip lang. Pero naririnig ko talaga ang isang mahina at malungkot na pagkanta. Hindi iyak, kundi parang awit na may himig ng pangungulila. Una kong naisip, siguro kapitbahay lang. Baka mamaya lasing na nagbe-videoke o may batang broken-hearted. Kaya sinilip ko ang bintana. Tahimik ang paligid. Sarado ang lahat ng bahay. Pati aso, hindi man lang tumatahol. Noong nakabalik ako sa kama, naririnig ko pa rin ang boses. Mas malinaw na mula sa bakanting silid sa tabi ng kwarto ko. Kinabahan ako kasi matagal nang walang tumitira sa kwartong yun. Doon kasi dati nakatira si Aling Delia, matandang kapitbahay na umupa sa amin bago siya lumipat. Mahilig daw siyang kumanta noon, sabi ni nanay. Kaya parang napako ako sa kinatatayuan ko nang ma-realize ko na ang boses ay parang sa isang matandang babae. Kinabukasan, kinausap ko si nanay. Tinanong ko siya kung may naririnig ba siyang kumakanta o kahit anong himig sa kabilang kwarto. Tumingin lang siya sa akin at tumahimik. Pagkatapos, saka siya nagsalita na parang ayaw maniwala. Ang sabi niya, matagal nang patay si Aling Delia. Mga 5 taon na raw mula nang mamatay sa sakit sa baga. Nanlamig ako. Simula noon, mas naging madalas ang pagkanta. Hindi na lang sa hating gabi. Minsan, kahit madaling araw, bago ako pumasok sa school, naririnig ko na. Pabalik-balik na himig. Parang lalabay pero malungkot. May halong pighati. Dumating pa sa puntong nagigising ako dahil may nararamdaman akong malamig na hangin galing sa ilalim ng pintuan ng silid na yon. Isang gabi naisip kong tapusin na yung kaba ko. Binuksan ko ang recording app sa cellphone at nilapit sa pinto ng kwarto. Doon, rinig ko ang tinig na kumakanta. Nanginginig ang kamay ko habang nakikinig, pero hindi ko binuksan ang pinto. Pagkatapos ng ilang minuto, bigla na lang tumigil. Nang balikan ko ang recording, may boses ngang malinaw na umaawit. Kinabukasan, ipinakita ko kay nanay. Halos mabitawan niya yung cellphone. Ang sabi niya, yun mismo ang paboritong kanta ni Aling Delia noong buhay pa siya. Doon ko naisip na baka hindi nga ako nag-iisa sa bahay. Akala ko matatapos na, pero hindi. Gabi-gabi, mas lumalakas ang boses. Minsan, sabay pa sa mga yapak na mabigat na parang may naglalakad sa loob ng silid. Hanggang sa isang madaling araw, nagising ako hindi dahil sa kanta, kundi dahil parang may humahaplos sa buhok ko. Pilit kong iminulat ang mata ko
At sa dilim, nakita ko ang pintuan ng kabilang kwarto. Dahan-dahang bumubukas kahit nakasara yon bago ako matulog. Mula roon sumilip ang isang anino ng babae. Baluktot ang likod at nakatayo lang sa gilid. Tapos nagsimula ulit ang awit. Hindi ako nakasigaw. Para akong nakadikit sa higaan. Pinikit ko na lang ang mata ko at nagdasal na matapos na ang lahat. Pagmulat ko, umaga na. Sarado na ulit ang pintuan. Parang walang nangyari. Ngayon, kahit araw, ayoko nang dumaan sa parting iyon ng bahay. At tuwing madilim na ang paligid, para bang bumabalik sa pandinig ko ang boses ni Aling Delia. Ang pinakamalupit, minsan habang nasa school ako, bigla ko nalang naririnig sa tenga ko ang parehong himig kahit walang kumakanta. Hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit hindi matahimik si Aling Delia. Ang alam ko lang, bawat gabing dumarating, lagi akong natatakot na baka sa susunod, hindi na lang boses ang marinig ko, kundi makita ko na siyang nakatayo mismo sa paanan ng kama ko, kumakanta para sa akin. Magandang gabi. Ako si Lori. At may bagay akong hindi malilimutan mula nang bumalik kami sa lumang bahay ng lola ko sa probinsya. Matagal na itong nakatiwangwang, kaya nang umuwi kami, ramdam ko agad ang bigat at katahimikan ng bawat sulok. Amoy lumang kahoy, amoy alikabok. Parang bawat dingding ay may nakatagong alaala. Sa pinakaloob ng bahay, naroon ang baul na matagal nang ikinukwento ng nanay ko. Sabi niya, galing pa raw iyon sa lola niya. Matibay, gawa sa makapal na kahoy. May bakal na nakabigkis sa gilid. Wala sa amin ang nagtatangkang buksan yon kasi laging sinasabi ng nanay ko na huwag gagalawin. Wala naman daw laman kundi mga lumang tela. Pero dahil nga minana, pinanatili na lang sa sulok ng silid. Una kong narinig ang kaluskos sa loob ng baul noong unang gabi namin na tumira roon. Bandang hating gabi, habang nakahiga ako, narinig ko ang tunog na parang may kumikiskis. Una ay mahina lang, parang daga. Pero habang tumatagal, mas naging malinaw. Tunog yun ng mga kuko na humahagod sa kahoy. Hindi ko agad inisip na kakaiba at baka nga daga lang, kaya binaliwala ko. Kinabukasan, sinabi ko sa nanay ko. Napatingin lang siya sa akin at umiling. "Huwag mo nang pansinin. Sanay ka lang sa tunog ng bahay na luma na." Pero halata ko na may iba sa reaksyon niya. Parang may tinatago. Sumapit muli ang gabi. Habang mahimbing ang tulog ng lahat, muling sumabay sa katahimikan ang kaluskos. Mas malinaw ngayon, mas mabilis, para bang nagmamadali. Nakadikit ang higaan ko malapit sa pader kung saan nakasandal ang baul. Kaya ramdam ko halos ang panginginig mula sa tunog. Hindi ko na matiis. Bumangon ako at dahan-dahang lumapit. Nilapit ko ang tenga ko sa ibabaw ng kahoy. Tumigil bigla ang tunog. Para bang alam ng kung ano man ang nasa loob na nakikinig ako. Kinilabutan ako. Agad akong umatras at muling dumapa sa kama. Pilit pinapakalma ang sarili hanggang sa makatulog. Dumating ang ikatlong gabi. Doon na nagsimula ang mas kakaiba. Hindi lang kaluskos ang narinig ko, kundi parang mahinang boses, paungol at pilit na lumalabas.
Hindi malinaw ang mga salita, pero may bigat at galit. Para akong sinisilaban sa batok sa takot, kaya nagtalukbong na lang ako ng kumot. Kinabukasan, hindi ko na napigilan. Sinilip ko ang baul. Pinilit kong tanggalin ang kalawangin na kandado gamit ang matigas na kawayan. Pagkabukas ko, bumungad sa akin sa loob. Ni wala isang tela, wala ni isang gamit. Puro alikabok lang. Pero ang nakapagtataka, may sariwang gasgas ang kahoy sa loob. Mga mahabang guhit na parang gawa ng kuko. Kinilabutan ako at halos mabitawan ang takip. Muli kong tinakpan at pilit nilimot. Pero sa sumunod na gabi, bumalik ang tunog. Mas malakas at mas madiin. At ang mas nakakatakot, ramdam kong gumagalaw ang takip ng loob. Hindi na ako nakatulog. Pumipintig ang dibdib ko. Nanginginig ang kamay ko habang nakatitig sa dilim. Doon ko napansin may anino sa kisame. Parang may gumagalaw sa loob. Umaalon ang hugis na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, nang muli akong sumilip, mas marami ng gasgas at may isang nakasulat na salita sa loob gamit ang matatalim na guhit. Labas. Hindi ko alam kung para sa akin yun o para sa kung sino man ang nakakulong sa loob ng baul. Pero isa lang ang sigurado ko. Kung meron mang laman ang baul, hindi ko nahihintayin pa na makalabas pa. Lumipas pa ang mga gabi, hindi na lang kaluskos ang naririnig ko. May humahampas na mula sa loob. May kalabog na parang pilit bumabasag sa kahoy. Hanggang isang madaling araw, biglang bumukas ang takip. Hindi ko na nakita kung ano ang lumabas kasi nakatakbo na ako palabas ng kwarto. Umiiyak at nanginginig. Sa likod ko, rinig ko pa rin ang magkakasunod na gasgas sa sahig. Parang may gumagapang na mabigat at mabangis. At mula noon, kahit saan ako lumipat ng higaan, kahit saan ako matulog, naririnig ko pa rin sa bawat gabi ang parehong tunog. Kaluskos ng kuko, papalapit ng papalapit. Isang mapagpalang gabi, ako si Clarice at hindi ko na kayang itikom ang bibig ko tungkol sa isang karanasan na tumatak sa isip ko. Akala ko dati, normal lang na may mga gabing hindi matahimik, na baka stress lang o guni-guni. Pero nagbago ang lahat nang mangyari ang gabing iyon. Simula pagkabata, sanay na akong matulog ng mahimbing. Hindi ako madaling magising at kadalasan kahit may ingay sa paligid, hindi ako naaapektuhan. Tinatawag na nga ako ng mga kapitbahay na tulog mantika. Kahit may dumarating na parcel, hindi nila ako magising. Pero isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, may kakaibang katahimikan. Yung tipong parang pinipilit ng paligid na huwag kang gumalaw. Ang lamig ng hangin kahit hindi naman nakabukas ang bentilador. Pumikit ako, sinusubukang matulog, nang biglang may narinig akong mahihinang yabag galing sa may sala. Hindi ko pinansin noong una. Baka kapitbahay lang o hampas ng hangin sa labas. Pero habang tumatagal, palapit ng palapit ang tunog. Mga yapak na mabigat, parang walang sapin sa paa, at ramdam mo ang bigat ng bawat hakbang. Napapikit ako ng mas madiin, umaasang hihinto yun. Pero tumigil lang siya nang maramdaman kong nasa mismong labas na ng pintuan ng kwarto ko.
Doon na ako kinilabutan. Hindi ko magawang bumangon, pero ramdam ko na may nakatayo sa likod ng pinto. Parang nakikinig, parang hinihintay akong gumalaw. Huminga ako ng mababaw, pinipilit huwag gumawa ng kahit anong ingay. Ilang minuto lang siguro pero sa pakiramdam ko, napakatagal. Biglang may kumalabog sa dingding sa bandang paanan ng kama ko. Hindi malakas, pero sapat para mapabaligwas ako. Wala akong nakita maliban sa dilim na parang mas naging makapal. Saka ko narinig yung pinakaayaw kong marinig. Mahina pero malinaw na boses ng babae. Bulong na parang nasa mismong tabi ng tenga ko na hindi raw siya matahimik. Napasinghap ako at napasandal sa dingding. Pinilit kong ikubli ang sarili sa unan pero hindi na itago ang panginginig ko. Kasabay nun, may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa loob ng kwarto. At sa gilid ng paningin ko, may anino akong nasilayan. Nakaupo sa silyang matagal nang walang gumagamit. Mahaba ang buhok, nakayuko ang ulo, at nakadikit ang mga kamay sa tuhod. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam ko ang kilabot na parang nakatingin siya sa akin. Muli kong pinikit ang mga mata ko. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko yung sinabi niya. Hindi ako matahimik. Hindi ako matahimik. Para bang nakaukit na sa loob ng tenga ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong tumakbo palabas ng kwarto, pero parang mabigat ang katawan ko. Para akong binibitag sa higaan. Hanggang sa biglang huminto ang lahat. Walang yabag, walang hangin, walang boses. Tahimik. Pero iba yung katahimikan. Hindi siya nakakakalma. Nakakabingi siya. Parang bago bumagsak ang isang malakas na lindol. Maya-maya naramdaman ko na lang na may humaplos sa binti ko. Malamig at mabigat. Napadilat ako at napatitig sa paanan ng kama. At doon ko siya nakita. Isang babae. Basang-basa ang buhok na parang bagong ahon sa ilog. Nakadapa sa sahig habang nakatingala sa akin. Namumuti ang mga mata niya. Walang itim at mabagal siyang gumagapang palapit sa kama. Habang lumalapit siya, nagiiwan siya ng basang marka sa sahig. Parang yapak na may kasamang tubig. Paulit-ulit niyang binubulong na hindi siya tatahimik. Hindi ko na napigilan. Napasigaw ako. Sumara ang ilaw ng kusa at doon na ako nawalan ng malay. Pagmulat ko, umaga na. Nasa kama pa rin ako. Pero basa ang sahig. May mga marka ng paa papunta sa gilid ng pintuan. Ikinuwento ko kay mama ang nangyari. Tahimik lang siya habang nakikinig. Pero bandang huli sinabi niya, dati raw may babaeng tumira sa bahay namin ngayon. Lagi raw siyang nag-iisa at isang araw natagpuan siyang wala ng buhay sa banyo. Nalunod sa sariling batya ng tubig. Hindi na raw naalis ang kwento ng kanyang pagpanaw. Sabi ni mama, kaya raw lagi kong naririnig ang mga salitang iyon dahil hindi talaga siya natatahimik. Simula noon gabi-gabi akong balisa. Kahit may kasama ako sa bahay, lagi kong nararamdaman na may nakaupo pa rin sa silya sa gilid ng kwarto ko, nakabantay at bumubulong. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang dapat gawin. Pero sigurado ako, bawat gabing dumarating, hindi na rin ako matahimik. Naranasan niyo na po bang makasaksi ng isang krimen?
Ako po. Oo. Ako si Maricel. Nung 16 years old ako, may nakita kami ng pinsan ko na nakakatakot sa liblib na kakahuyan at hindi namin yon sinabi sa kahit na kanino. Naging dahilan po iyon para hindi kami patahimikin ng isang multo. 1999. Graduating ako sa high school noon, kaya tambak ang mga activities and projects namin. Isang beses, inabot ako ng gabi, pero kasabay ko naman ang pinsan kong si James. Iisa lang naman ang bahay na inuuwian namin, sa bahay ng lola namin. At magkaklase rin kami kaya iisa lang ang mga gawain. Inaantok na raw siya, kaya pinilit niya akong dumaan sa tulay sa loob ng kakahuyan para mas mabilis daw kaming makauwi. Mag-aalas 10 na kasi ng gabi noon. Sobrang hating gabi na yon sa probinsya namin. Binabaybay na namin ang tulay nang may matanaw akong paparating. 2 taong may kinakaladkad na isa pang tao. Kaya bigla kong hinawakan sa braso si James at nagmamadali ko rin siyang hinila patago sa bunton ng malalagong halaman. Sa mismong tulay na yon, inihagis nila yung kinakaladkad nila. Saka sila nagbalinga-linga at umalis na parang wala silang ginawa. Nanginginig ako sa takot. Pinalipas muna namin ang ilang minuto bago kami umalis sa pinagtataguan. Tapos sinilip namin yung inihagis nila sa tulay. Isang lalaking nakadapa sa batuhang inaagusan ng kunting tubig. Naghihilaan na kami ni James kasi gusto niyang i-check ang lalaki. Baka raw buhay pa. Sa tingin ko naman, patay na. Nagtaka ako kinabukasan dahil wala pang nabalita tungkol sa lalaki. Palibhasa, sobrang liblib ng bahaging iyon sa kakahuyan. Bihira talaga ang mga napapagawi roon. Kaya baka wala pang nakakakita sa kanya. Hindi tuloy ako matahimik. Lalo na nang magsimulang magpakita sa akin ang multo ng lalaking yun. Kaya ko nasabi, naiwan kasi ako sa bahay ni Lola nung bandang alas 6. May pinuntahang lamay si Lola kasama si James. Bigla ko na lang nakita ang nakatayong bulto ng isang lalaki sa labas ng bintana, nakatingin sa akin. Malabo ang mukha niya, pero yung suot niya na itim na jacket at maong na pantalon ay tulad sa nakita naming inihagis sa tulay. Agad kong sinara ang bintana, tapos tumakbo ako sa kwarto ko at nagtalukbong. Nung sunod na araw, habang naglalakad ako pauwi galing sa tindahan, naramdaman ko na lang na may sumusunod sa akin. Mababagal na yabag na nagpataas ng mga balahibo ko. Paglingon ko naman, wala naman akong nakitang tao. Kahit na dinig ko ang mga yabag na malapit na sa akin. Binilisan ko na ang lakad ko. Nang makarating ako ng bahay, pagbukas ko ng pinto, muntik na akong himatayin dahil ang nagbukas ng pinto sa akin ay yung lalaking biktima. Inaagusan ng dugo ang mukha niya. Napasigaw talaga ako at bigla ring natigilan nang yugyugin ako ng tiyuhin ko na kasama rin namin sa bahay. Siya pala talaga ang nagbukas ng pinto. Hindi ko alam kung bakit ang nakita ko ay yung lalaking biktima. Dahil doon, napilitan akong sabihin sa kanila ang nasaksihan namin ni James. Nalaman ko rin mula kay James na maging siya pala ay hindi pinatahimik ng lalaki. Nakita rin daw niya yung multo sa loob ng bakuran namin. Bukod doon, napapaginipan din niya yung nasaksihan namin. Muntik na nga raw siyang bangungutin dahil sa panaginip niya, umahon yung lalaki sa tulay at hinabol daw kami. Tapos naabutan siya at gusto rin siyang ihulog sa tulay. Mula naman nang masabi namin iyon at natagpuan na ang bangkay ng lalaki, hindi na rin nagpakita ang multo niya sa amin. Nagkaroon na rin kami ng katahimikan. Siguro kaya niya kami pinagpakitaan
dahil gusto niyang matagpuan ng pamilya niya ang bangkay niya. Ang sabi ng tiyuhin ko, taga kabilang bayan lang daw pala ang lalaki at ilang araw na ngang pinaghahanap ng mga kaanak. Kung hindi pa nga raw kami minulto ay hindi pa namin sasabihin ang nakita namin. Malamang daw ay nabulok na lang ang bangkay doon dahil bihira na nga ang napapagawi sa liblib na kakahuyan. Natakot lang talaga kami kaya hindi namin nasabi agad. Nakipaglibing din kami kasama sina lolo at tito kahit na hindi namin siya kilala. Ako po si Shara, 29 years old. 24 pa lang po ako nang manahin ko ang malaking bahay ng lola ko sa probinsya namin sa Bacolod. Nag-iisang apo kasi ako at ang nanay ko ay nag-iisang anak din. Tapos wala na ang nanay ko. Sumakabilang buhay siya 5 years ago bago ko manahin ang bahay ni lola. 2 taon naman mula nang mamatay si lola bago mailipat sa pangalan ko ang bahay. Lumipat agad ako kasi ang hassle na ng buhay ko noon sa Makati. Para akong na-reborn sa mga unang araw ng pagtira ko sa bahay ni Lola Mercedes. Pero nung mga sumunod na gabi, doon ko na unti-unting nararamdaman na parang hindi ako nag-iisa roon. Para bang laging may presensya sa likuran ko. Ayoko namang takutin ang sarili ko kaya hindi ko na lang pinapansin. Hanggang isang hapon, nagkakape ako sa balkonahe nang biglang mahulog ang tasa ng kape ko mula sa mesa. Hindi ko natabig. Walang hangin o kahit anong pwedeng makapagpalaglag sa tasa. Habang dinadampot ko ang basag na tasa, nanginginig ang kamay ko at nagpapalinga-linga sa loob ng bahay. Matapos kong maglinis ng nabasag, ay nakita ko naman sa sulok ng mata ko ang isang batang lalaking nakasuot ng puting sando na tumakbo papunta sa kusina. Napakunot noo ako pero hindi ko magawang silipin man lang sa kusina sa takot na mabulaga ako ng multo niya katulad sa mga napapanood kong horror na palabas. Pilit ko pa rin yung binaliwala. Nung gabi, natutulog na ako nang maalimpungatan ako dahil naramdaman kong may humihila ng kumot ko. Napabalikwas ako ng bangon. Akala ko nananaginip lang ako, pero hindi. Binuksan ko yung ilaw sa kwarto at hindi ko na pinatay sa takot na maulit. Sanay kasi akong matulog na nakapatay ang ilaw. Kinabukasan, tinawagan ko ang kaibigan kong si Trisha. Nagpapasama ako sa kanya. Alam ko naman kasing nakalib siya sa work niya kaya pinapadaan ko siya sa bahay. Pagdating pala niya, habang paupo siya ng sofa, agad niya akong tinanong kung hindi raw ba ako natatakot doon. Kung wala raw ba akong nararamdaman. Siyempre nagsinungaling ako para hindi siya matakot. Sabi ko, wala naman. Pero kita ko pa rin sa mukha niya na parang hindi siya mapalagay. Hinawakan ko ang kamay niya at nalaman kong nanlalamig siya kaya hinila ko siya sa labas. Pinilit ko siyang paaminin kung bakit. Tumingin muna siya sa loob at sa kanya sinabi sa akin na doon muna raw ako sa kanila tumigil. Isasama niya raw sa bahay ko ang tiyahin niyang espiritista bukas dahil meron daw siyang nakikita na mga multo sa bahay. May mga multo na sa tingin niya hindi matahimik na kaluluwa. Napalunok ako at napatitig sa loob ng bahay. Nung gabing yun, kina Trisha nga ako natulog. Sa kabilang kanto lang yung bahay ng tita niya sa probinsya. Kinabukasan din, pinuntahan ng tita niya ang bahay ko. Agad na nagsagawa ng dasal at ritual dahil pagtapak pa lang daw niya sa sahig ay naramdaman na agad niya ang bigat.
Habang nagsasagawa siya ng ritual ng pagpakiusap sa mga espiritu na lisanin ang bahay ng lola ko, bigla na lang naghagisan ang mga gamit. Pati bag nila Tricia, hinagis sa labas ng hindi namin nakikitang espiritu. Napasigaw talaga ako sa takot. Lumakas pa ang hangin na halos pati kami ay tangayin sa labas. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi nakatiis ang espiritista. Mabagsik daw kasi ang mga multo sa bahay ng lola ko, kaya umalis na siya. Gusto akong isama ni Tricia sa kanila, pero sabi ko, huwag na. Baka kasi nabulabog lang namin ang mga multo, kaya sa halip na matahimik, lalo pa silang nagulo. Ang ginawa ko, pinabless ko na lang ang bahay. At nung ako na lang ulit mag-isa roon, sabi ko, kung may natitira pang multo sa bahay na yon, wala naman akong intensyon na paalisin sila. Ang gusto ko lang, pareho kaming makatira roon ng tahimik at walang panggagambala sa isa't isa. Nakiusap ako na huwag silang magpaparamdam sa akin, lalo na ang magpakita, dahil matatakotin akong tao at magkaiba na ang mundo namin. Wala akong nakuhang tugon, pero ramdam ko na meron pa. Naroon pa sila. Pero mula naman noon ay wala nang nagparamdam sa akin. Totoo pala na merong mga kaluluwa na hindi natatahimik dahil sa meron pa silang hindi natapos na misyon. Merong hindi nasabi sa mga mahal nila sa buhay, gaya ng paghingi ng tawad. Ako po si Venice at naranasan kong makakita at makausap ng isang kaluluwa na malapit pa mismo sa akin. Hindi siya matahimik. Nagsimula ang kakayahan kong makakita ng multo nang maaksidente ako sa motor. Nakaangkas ako sa kuya ko. Pauwi kami galing sa handaan ng isang kamag-anak namin. Kakatapos lang ng ulan kaya madulas ang daan. Tapos nakainom pa yung kuya ko. Kaya ayon, bumangga kami sa isang malaking puno at saka tumilapon. Sa ospital na ako nagising, pero ang kuya ko, hindi na siya nagising. Yung pagkaligtas ko, isang himala na lang para sa akin. Puro galos lang ang tinamo ko. Ikatlong araw ng burol ni Kuya Philip ay ako ang nagbantay. Bandang 1:00 na yata iyon o 2:00 ng madaling araw. Napaidlip na ako. Hindi ko na nakayanan ng antok. Kasi ilang araw na rin akong puyat. Nakahiga lang ako sa mahabang upuan sa harapan malapit sa kabaong. Naramdaman ko na lang na meron akong katabi sa upuan. Idinilat ko ng kaunti ang mata ko kasi nga inaantok pa ako. Pero bigla akong napamulat ng malaki nang makita ko kung sino ang katabi ko. Si Kuya Philip. Hindi ako agad nakabangon. Para akong na-freeze sa sobrang takot na bumalot sa akin sa mga sandaling iyon. Alam niyo yun? Yung nasa pagitan ka ng takot at pananabik. Natatakot kasi syempre, alam kong multo lang yun ng kuya. At pananabik dahil nangulila ako bigla sa kanya. Unti-unti siyang tumingin sa akin. Sabi niya, huwag daw akong matakot. Gusto lang daw niyang magpaalam sa akin at humingi na rin ng sorry kasi nadisgrasya kami dahil sa kanya. Hindi raw niya ako naingatan. Pero mabuti na lang daw at okay na ako at hindi ako namatay katulad niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Naiiyak ako habang pinapakinggan ko ang bahaw na niyang boses. Tumingin siya sa paligid na parang may hinahanap siya. Sa pagkakataong iyon, nagawa ko ng maupo ng maayos sa tabi niya. Sabi ko, kung sina mama at papa ang hinahanap niya, nasa kwarto kako sila. Ngayon pa lang sila makakapagpahinga ng maayos mula nang mangyari yung aksidente sa aming dalawa. Ibinalik niya ang tingin sa akin. Sabi niya,
hindi raw siya matahimik kasi alam niyang naging pasaway siya sa mga magulang namin, lalo na kay mama. Gusto niyang ihingi ko siya ng tawad sa kanila, pati sa girlfriend niya na niloloko niya. Hindi raw siya magkakaroon ng katahimikan sa kabilang mundo dahil nagpapabigat sa kanya ang mga dalahing iyon. Napapahigbi ako habang sinasabi sa kanya na huwag siyang mag-alala. Ako na ang bahala sa mga naiwan niya. Ihihingi ko siya ng tawad sa kanila at alam kong patatawarin nila siya. Marami pa akong sinasabi noon. Nagsasalita pa ako ng namalayan ko na wala na pala si kuya. Bigla akong nagpanik na wala na siya. Hindi ko pa siya nayayakap. Hindi ko alam kung narinig pa ba niya yung ibang sinabi ko. Tumakbo ako palapit sa kabaong niya at yun na lang yung niyakap ko habang humahagulgol talaga ako sa pag-iyak. Nilapitan ako nila mama na nagising pala. Niyakap ako at nilayo sa kabaong. Nang sabihin ko sa kanila ang nangyari, na nakausap ko si kuya at yung mga pinag-usapan namin kinuwento ko rin, hindi sila naniwala. Ang sabi nila na naginip lang daw siguro ako kasi nga nakita nila akong nakatulog sa bangko. Pero hindi. Alam ko sa sarili ko na hindi yun panaginip. Sigurado ako. Nakita at nakausap ko ang kuya ko. Naiyak din sina mama at papa. Siguro sa awa sa akin at sa pangungulila kay kuya. Bandang huli, nung kaming dalawa na lang doon, sinabi sa akin ni mama na kung sakali raw na muli kong makausap si Kuya Philip, ay sabihin ko raw na pinatawad na nila siya at iyakap ko raw siya sa kuya ko. Yung girlfriend naman ni kuya, agad siyang naniwala sa akin at grabe rin yung iyak niya. Mula po noon, lagi na akong nakakakita ng multo. Pero iniiwasan ko na lang talaga. Ate Inday na lang po ang itawag niyo sa akin. Nang umuwi ako sa probinsya namin sa Cagayan, may isang karanasan ako roon na hindi ko talaga makalimutan. 22 pa lang ako noon. Nagbakasyon ako roon kasama ang nanang at tatang ko. May inaayos sila tungkol sa lupa namin na mana pa nila kay lolo. Balak kasi nila na doon na kami manirahan kapag daw nakuha na nila ang titulo. Pansamantala ay doon muna kami nakatigil sa bahay ng lola ko. Nakilala ko ang isang trabahador sa bukid na tawagin na lang po nating Milo. Napansin ko na lagi niya akong tinitingnan. Kaya napapatingin din tuloy ako sa kanya. Sa madaling salita, naging magkaibigan kami at nagkamabutihan sa loob lang ng maiksing panahon. Nang malaman ng lola ko at mga tiyahin na kami na ni Milo, nagbabala sila sa akin. Hindi ko mapaniwalaan yung sinabi nila na si Milo raw ay mula sa angkan ng mga aswang. Siyempre, nabahala ako. Natakot talaga ako. Paano kung totoo yung sinasabi nila, di ba? Mula nang sabihin nila sa akin iyon, hindi na ako matahimik. Hindi ako mapalagay sa tuwing magkasama kami ni Milo. Kaso in love ako Nangingibabaw sa akin yung pagmamahal ko sa kanya kaysa sa paghihinala ko sa kanya na baka nga aswang siya. Kasi nung panahon na yon, wala naman akong nakikitang ebidensya ng pagiging aswang niya. Kaya sumigil lang ako sa relasyon namin. Kinalimutan ko na ang babala ng lola at mga tiyahin ko. Hanggang isang hapon, papalubog na yung araw nun. Magkausap kami ni Milo sa dalampasigan. Napansin kong hindi siya mapakali. Panay ang tingin niya sa paligid. Tinanong ko siya kung bakit. Nung una sabi niya wala. Pero maya-maya umamin din siya. Sabi niya baka iyon na raw ang huling pagkikita namin.
Nagtaka ako syempre, nalungkot, nagalit, lalo na nung hindi siya nagpaliwanag sa akin kung bakit. Basta ang sinabi lang niya, hindi raw kasi siya matahimik sa kakaisip kung paano sasabihin sa akin ang totoo. Basta kailangan na raw niya akong iwanan. Yun daw ang makakabuti para sa akin. Tumayo na siya at iniwan na lang ako doon basta-basta. Ang unang naisip ko, baka may asawa na pala siya o may iba na siyang mahal. Sobrang sakit pero hindi ko na siya hinabol. Hinayaan ko na lang siyang umalis. Nang sumunod na gabi, nabalitaan kong aktibo ang mga nagroronda. At yung gabi ngang iyon, may napatay daw silang aswang. Ang ugong ng usap-usapan na ang napatay nilang aswang ay kilala sa lugar na yon na trabahador nga sa bukid. Lumakas ang kaba ko nang tukuyin nilang si Milo, ang aswang. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, kaba, awa. Basta ang sigurado ko, hindi ako natuwa kahit pa nakaligtas ako dahil nga hindi kami nagkatuluyan ng isang aswang. Kasi nga, totoo naman na minahal ko siya. Hindi ko po nakita yung bangkay niya. Ang sabi ng mga nagroronda, napatay nila. Nakita na nila ang bangkay. Pero nung ibababa na raw nila ng bundok, nagkagulo ulit sila sa isa pang aswang na namataan. At yung bangkay ni Milo, bigla ring nawala. Baka raw may kalahi na kumuha at itinakas yun sa kanila. Iyak ako ng iyak noon sa kwarto. Nanalangin ako na kahit aswang si Milo, sana makaligtas siya. Kahit na hindi na kami magkita pa at hindi magkabalikan, basta makaligtas lang siya. Pinapagalitan pa nga ako ng tatang ko noon. Dapat daw matuwa akong napatay na yung aswang na yon. Hindi na lang ako kumibo. Pero sino ba naman kasi yung matutuwa, di ba? Na mamatay yung taong mahal mo, kahit pa isa siyang aswang. Hindi naman niya siguro ginustong mabuhay kabilang sa ganoong lahi, di ba? Aaminin ko po sa inyo na hindi ako nagkaroon ng katahimikan mula noon. At hanggang ngayon, dalaga pa rin po ako. Dala ko pa rin ang bigat ng karanasan na yon sa pag-ibig ng isang aswang. Okay lang po sa akin na habang buhay na akong hindi magmahal ng iba. Ako po si Gwyneth. Sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho po ako sa isang call center dito po sa BGC. Sa kabila ng mga pagbabago sa buhay ko mula probinsya hanggang dito sa Taguig, hindi pa rin po natatahimik yung kalooban ko sa mga naranasan ko dati. Namatay ang kapatid ko dahil sa akin, kaya minumulto pa rin ako ng sariling pagkakamali. Siguro habang buhay na. Edad 12 pa lang po ako noon at ang kapatid ko naman ay edad 9. Madalas kaming maglaro sa gubat ng habulan, taguan, kasama ang iba pa naming mga kalaro. Malaya kaming nakakapaglaro kahit malayo sa mga kabahayan ang gubat. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi pa uso noon ang mga krimen at ang tanging kinatatakutan lang sa amin ay ang mga aswang. Kaya kabilin-bilinan ng nanay at tatay namin na huwag kaming magpapaabot ng gabi. Kung hindi, kukuhanin kami ng mga aswang at kakainin na parang masarap na putahe. Masunurin naman kami sa mga magulang namin. Kaya lang, kung bakit nung araw na yon ay masyado yata kaming nalibang sa paglalaro. Kaya hindi namin namalayan na inabot na pala kami ng gabi. Ang kapatid ko po talagang si Angelo ang nakapansin na madilim na. Nag-aya na ring umuwi ang mga kalaro namin. Si Angelo, panay ang kalabit sa akin. Sandali lang daw kasi biglang humilab yung tiyan niya. Kaya ayon, naghanap kami ng mapagbabawasan niya noon.
Hindi ko napansin na medyo napapasok kami sa loob ng gubat, kakahanap ng pwesto. Binabantayan ko siya nang biglang may sumulpot na nakakatakot na nilalang sa harap ko. Isang aswang. Grabe yung takot ko. Siyempre bata pa ako. Bigla na lang akong napatakbo. Naiwanan ko yung kapatid ko na dumudumi sa likod ng mga halaman. Hinabol ako ng aswang. Hindi ko alam kung mabilis lang talaga akong tumakbo o sinadya niyang huminto sa paghabol sa akin dahil nakita niya yung kapatid ko. Gumapang ang kilabot sa katawan ko sa isipin na ang kapatid ko ang nabiktima niya. Nagdalawang isip ako kung babalikan ko ba si Angelo o magpapatuloy na sa pag-uwi para makahingi ng tulong. Pinili ko yung pangalawa kong opsyon. Wala rin naman kasi akong laban sa aswang eh. Halos hindi ako makapagsalita nang makarating ako sa amin. Gumagaralgal sa pag-iyak yung boses ko habang sinasabi kina nanay yung nangyari. Dali-dali silang tumakbo sa gubat. Hinanap nila si Angelo habang ako nakasiksik lang sa lola ko. Pagdating nila, hindi nila kasama ang kapatid ko. Nangangahulugang hindi pa nila nakita. Sinisi nila ako, pinagalitan dahil iniwan ko raw ang kapatid ko sa gitna ng panganib. Si lola lang yung nakaintindi sa akin. Siyempre raw, natakot ako. Bata lang daw ako. Sina nanay at tatay ang pinagalitan niya dahil bakit daw hindi kami sinundo sa gubat nung paggabi na, gayong hindi pa kami nakakauwi. Lahat kami sa bahay ay hindi matahimik hanggat hindi natatagpuan si Angelo. Mga kapitbahay namin, lahat sila tumulong sa paghahanap. Noong ika-4 na araw, sakalang natagpuan ang kapatid ko. Isa sa mga nagroronda ang nakatagpo sa kanya sa pinakaliblib na bahagi ng gubat. Ang masamang balita pa, wala na siyang buhay. Hindi ko na idedetalye pa sa inyo kung ano yung itsura ng kapatid ko nang matagpuan siya. Marami ang nagsabi na ganoon daw talaga ang itsura ng mga nabibiktima ng aswang. Hindi ko ma-imagine kung paano natakot ang kapatid ko nang makita rin niya ang nakita ko nung gabing yun. Kung paano niya isinigaw ang pangalan ko para humingi ng tulong. Para akong nauupos na kandila nung mga oras na yon. Matagal nang nailibing ang kapatid ko. Hindi pa rin ako nagsasalita. Talagang shock pa rin ako. Ang lola ko talaga ang matyagang nag-alaga at panay kausap sa akin. Panay sabi na huwag kong sisihin ang sarili ko. Pero hanggang paglaki ko nga, namatay na ang lola ko pati ang tatay ko. Nakapagtrabaho na ako at lahat sa malayong lugar. Ang dami nang nangyari sa buhay ko ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Hindi pa rin ako pinapatahimik ng konsensya ko. Araw-gabi pa rin nagpapabalik-balik sa alaala ko ang tagpong iyon nang iwanan ko ang kapatid ko sa gubat, kaya siya ang nabiktima ng aswang. Minsan, nasasabi ko na lang tuloy sa sarili ko na sana ako na lang. Sana hindi ako tumakbo para nakaligtas si Angelo. Agnes po ang pangalan ko. Kung naniniwala kayo sa kulto, para sa inyo ang kwento ko. Isang karanasan na bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Noon po kasing araw, bandang 80s, maliliit pa kaming magkakapatid, sobrang hirap talaga ng buhay namin. Marami pa kaming magkakapatid, 11. Isa na lang ang kulang at 1 dosena na kami. Ayoko na lang sisihin ang mga magulang ko kung bakit sa kabila ng paghihikahos namin noon ay dumami pa kami ng ganon. Pangpito ako sa magkakapatid. May isang grupo ng tao na palaging nagpupunta sa amin noon.
Sabi ng tatay ko, mga amo raw nila iyon sa bukid. Tapos, tuwing 6:00 ng gabi, sinusundo sila. At hindi ko pa talaga alam kung saan sila nagpupunta. Habang lumalaki kami, saka ko palang unti-unting naiintindihan kung ano ang kinaaaniban nilang grupo. Isang sekta ng dyablo, isang kulto. Sabi ng ate ko, kailangan daw nila nanay at tatay na manghikayat pa ng maraming tao para sa grupo. Sa tamang edad ay papayagan na rin kami na makasama sa ginaganap na pagtitipon tuwing 6:00. Ang tamang edad para sa kanila ay 13. Ganoon kabata. Nang mag-13 na nga ako, isinama nga nila ako sa pag-alis tuwing 6:00 ng gabi. Nagdarasal sila roon pero hindi ko alam kung kanino sila nagdarasal. May ginagamit silang ibang lengguwahe. Ganoon lang naman ang nakita kong ginagawa. Hanggang isang beses, sinabihan kami nila nanay at tatay na magbihis ng maganda. Anibersaryo raw kasi ng samahan. Wala naman kaming magandang damit kaya okay na, basta maayos. Pagdating doon sa lugar kung saan kami nagtitipon-tipon, nagulat ako. Dahil meron silang mga bihag, isang babae at isang lalaking bihag. Tinanong ko nga si nanay kung sino ang mga yon. Sinanyasan ako ni tatay na huwag nang magtanong pa, huwag magingay. Natakot ako sa mga sumunod na eksena. Yung dalawang bihag nila, nilaslasan po nila sa leeg. Tapos sinahod nila yung dugo sa isang lalagyan at saka ininom ng mga pinunong nakahanay sa unahan. Ang tawag daw doon ay alay para sa mas ikakatatag pa ng grupo. Hindi ko kilala ang mga bihag pero hindi ako pinatahimik nang nasaksihan ko. Mula noon, lagi akong parang wala sa sarili. Napapaginipan ko ang dalawang pinatay at minsan hindi pa naginip. Talagang nakikita ko ang mga multo nila. Kaya bigla na lang akong sumisigaw o kaya ay naiiyak sa takot. Pinagalitan ako ni tatay. Sabi dapat daw masanay na ako. Ganoon daw talaga kapag may okasyon sa grupo. Kailangang mag-alay. Huwag na huwag ko raw iyong sasabihin sa iba. Kung hindi, papatayin kami ng grupo. Malaki raw ang naitutulong sa amin ng samahan na iyon sa pinansyal. Kaya dapat maging masunurin lang kami sa kanila at huwag susuway sa mga patakaran. 13 anyos pa lang ako pero naiintindihan kong mali ang ginagawa nila. Kahit anong paliwanag nila tatay at nanay ay hindi ko talaga maunawaan kung bakit kailangan naming sumapi sa grupo na yun na isang kulto. Nung may okasyon na naman at sa ikalawang beses na makasaksi ako ng ganoon, talagang hindi na ako nakatiis. Tumakas ako, tumakbo palayo. Sumakay ako sa isang delivery truck na hindi ko alam na patungong Maynila pala. Mabuti na lang at mabait ang mag-asawang may-ari. Nang sabihin ko sa kanila kung bakit at paano ako napunta sa truck nila, hindi nila ako binalik na kina nanay. Sa halip ay itinago nila ako para hindi ako mapahamak. Nakipag-ugnayan sila sa kapulisan para matuntun ang grupo. Akala ko talaga mahuhuli nila. Pero wala na raw inabutan doon ang mga pulis. Hindi na ako binalik pa ng mag-asawa. Tuluyan na nga nila akong kinupkop. Nakabalik lang ako sa amin nung malaki na ako. Graduate na ako sa high school. Naghalo ang emosyon ko nang muli kong makita ang tunay kong pamilya. Takot at pananabik sa kanila. Ang ate ko ang nagsabi sa akin na matagal nang lumipat sa ibang lugar ang kulto. Hindi naman nagpakita ng galit sa akin ang mga magulang ko, kahit pa nawalan sila ng sustento mula sa kulto.
Sa kabila ng pagkawala ng grupong iyon sa lugar namin, ay hindi pa rin nawala sa isip ko ang nasaksihan ko na hanggang ngayon ay hindi nagpapatahimik sa akin. Malamang pati ang kaluluwa ng mga namatay doon ay hindi rin matahimik.